Maganda umaga po, Secretary Vince Dizon, sir. Good morning, sir. Good morning, Sir Ted. Good morning, Ma'am Cha. Opo. Kamusta po ang tulog niyo, Sec? Okay naman, Sir Ted. Okay. Mayroong konti. Okay, sige. Good. Sec, ano ho ba ang marching order sa inyo ni Presidente? Unang-una, Sir Ted, no? Narinig naman natin yung napakabigat na mga salitang binitawan ng Presidente ng SONA. Nakita natin po yung kanyang tuloy-tuloy na pag-inspeksyon sa mga nakita naman natin talagang mga projects na sabi nga niya, kundi guni-guni, talagang napakasama ng pagkagawa. No? At tinapon na lang ang pera ng taong bayan. Ang dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Unang-una, clean house. Yun po ang unang-una. Dahil maniniwala po siya na hindi pwedeng mangyari itong mga nakita niya at nakita natin lahat na matagal na rin nandyan, dekada-dekada na walang konsinte, walang konsabahan sa loob ng DPWH. Kaya yun po ang unang order niya, clean house. Ikalawa po, kailangan ayusin na natin ang mga proyekto. No, hindi na po pwede na, sabi nga ni Pangulo. No? Kailangan from now on, ayusin na ang mga proyekto. Wala nang ghost, walang substandard. Kung ano yung objective nung proyekto para sa ating mga kababayan, kailangan po yun ang mangyari. So, yun lang po. Simple lang po yung order ng ating Pangulo. No? In-house, ayusin ang mga proyekto. Opo, mukha pong simple no, sa mga salita lamang pero mabigat na trabaho at mabigat responsibilidad. Po, okay, sige. Simulan natin yung house cleaning, no? Itong pagpupurga sa departamento. How do you intend to do that considering po na hindi maitatanggi malalim po at massive itong korupsyon sa departamento. Ngayon pa lang po, lumalabas na ito. How do you intend to do that? Meron ba kayong dalang mga undersecretary ho ninyo na makakatuwang ninyo? Meron po. Meron po tayong mga i-recommenda. Kaya nga po kahapon, pinayagan po ako ng ating Pangulo na mag-top to bottom order of courtesy resignations. No? Mula Undersecretary, Assistant Secretary, Director, Regional Director, hanggang District Engineer. So, talaga pong sweeping po ito at sabi nga po ng nakausap ko po nung nakaraang araw si Secretary Babe Singson, dating Secretary Babe Singson at dating Secretary Ping De Jesus. At tuloy-tuloy po ako makikipag-usap sa kanila. At sabi po nila sa akin, marami pong mga magagaling at matitinong tao sa DPWH. Ang problema po, na-overtake na po sila nitong ika nga sa wikang Ingles, yung mga bad apples. No? So, kailangan po natin gawin itong top to bottom na pag-order dahil kailangan po natin tanggalin yung hindi maayos at kailangan hanapin natin yung mga maayos at yun ang ilalagay natin. So, hindi po madaling proseso ito, Sir Ted. No? Napakalaki po ng DPWH. Nationwide po yan. At sabi mo nga po, dekada na po yung tinayong sindikato dyan. Kaya po, hindi po madali ito. Pero we have to start somewhere, Sir Ted. And hindi po to overnight, hindi po to mabilisan, hindi po to bigla-biglaan. Pero dahan-dahan po natin, tingin ko, ipilitin po nating mahanap. Pero sisimulan po natin dun sa mga nakitang area ng Presidente, talagang lantaran po ang mga ghost project tsaka yung mga substandard na project. Doon po tayo magsisimula. Opo. When you say sa mga nakita na po ng Presidente, can you tell us please saan pong mga lugar ang inyong priority, Bulacan. sir? Bulacan. Bulacan po. Okay. Unang-una, Bulacan. No? Yan po, pinuntahan ng Presidente yan. Yung nakita po niya sa Baguio, no, kasama ni Mayor Benji Magalong nung nakaraang linggo. At hindi po natin hindi po tayo pwedeng magpikit mata sa nakikita natin sa Metro Manila, Sir Ted. No? Na grabe na po ang talagang konti ulang po parang dilugyo na po ang epekto. So hindi po tayo pwedeng hindi pwedeng pansinin ng Metro Manila.
at yung nakita din po natin sa Oriental Mindoro. Nakausap ko na rin po si Governor Bons Dulor ng Oriental Mindoro. Tayo po ay hihingi din ang kanyang tulong para po sisimulan po natin yung mga area na yan. Okay. And sir, yun ho bang legal ninyo, dala ninyo, o you will Dala ko po. Okay, opo. No. Go ahead. Clean sweep po tayo sa taas. Mhm. Sir Ted, no? So legal, finance, operations, kailangan po yan lahat magbago. Okay, kasi po Initially Opo. pa lang po yan. Yes sir. Opo. Kasi nga sir, yung pong yung legal napaka-importante doon po Napaka-importante po. doon po sa pag-una kasi nag-courtesy resignation sa civil service po may mga panuntunan yan, baka naman eventually tadtarin kayo ng mga TRO, di ba? So kailangan po Meron naman pong rules, no? Okay. Makakaasa naman po ang lahat ng kawani ng DPWH na hindi tayo lalabag ng civil service rules. Hindi po natin gagawin yun. Pero sana po maintindihan nila, napakaklaro po nung utos ng presidente. Hindi po pwedeng status quo dito. At saka hindi lang po pwedeng cosmetic na pagbabago dito. Okay, opo. Sige. So sir, ito hong binabanggit nyo na pagpapalit po pati mga district engineers, as you know, hindi naman ho maitatanggi, mga bata po ng kongresista yan. So, how will you address the political side of it? We will just have to deal with it, Sir Ted. Yun po ang sabi ng Pangulo. We will just have to deal with the political consequences kung meron man. Opo. Sec, dadaan kayo sa CA, no? So, opo. And sa ngayon pa lang ho ba, may concern na ho ba kayo doon? Kasi ang ilang mga politiko po, ang iba nga dito, nadadawit sa kontrobersya. Alam nyo, dumaan na rin po sa CA nung, in fact, 6 months ago pa lang. Kaya medyo, halos 6 na oras po tayo nakasalang doon. Siyempre, hindi ho madali yun, pero wala po tayong choice, Sir Ted. Kailangan po natin dumaan, no? And wala po sa kamay natin yun. Nasa kamay po yun ng ng ating mga miyembro ng CA. Opo. Sige. Opo. Ito hong pag-aayos sa mga proyekto, kasi maliban doon sa big ticket projects, no? Na dapat nyo rin pong masiguro ho na tuloy-tuloy ang gawa kasi nga mga ito kumbaga mga legacy projects po ng Presidente Marcos. Pag pinag-usapan natin ang flood control, sa panahon pa lang po ng panunungkulan po ni Pangulong Marcos, may sinasabi na nga po mismo ang DPWH na sa ngayon meron pang 5,700 na ongoing. Paano niyo po ito, ano ang inyong magiging kaparaanan para masuri ang bawat isa at masiguro nga na, sabi ni Presidente, hindi ito ghost o hindi substandard? Opo. Unang-una po, no, dun po sa ating mga flagship projects, ito po ay mga foreign-funded na projects or foreign-assisted projects. Diyan po actually, hindi po masyadong malaki ang aking concern dyan. Dahil po yan ay bantay sarado po ang ating mga funder tulad ng ADB, ng Japan International Cooperation Agency. Ano po yan? Nakatutok po yan. No? Nakabantay po yan. Ang talagang kailangan tutukan po, and we will have to go one at a time dito. Isa-isa po ito based on a priority list na ginawa na naman po ng ating Pangulo nung kanyang inabas yung isumbong mo sa Pangulo website. Nandun na ho yung mga proyekto. Yun po, uunahin natin yan. Flood control, pero hindi lang flood control. Meron din pong mga iba dyan. In fact, sa loob lamang po ng halos wala pang 24 hours certain, ang dami na po namin nakuwang mga report galing sa mga kababayan natin all over the country na nagsusumbong na po ng mga either ghost project sa kanilang mga area o ng mga project na talagang pinagsamantalaan yan po talaga. So, ano po natin yun? Kailangan po medyo may priority list tayo dito. Hindi po yan makakayanin ng sabay-sabay.
Pero aabot din po tayo doon. Pero again, uulitin ko po, no, we have to start somewhere. At uumpisahan po natin dun sa mga proyektong nakita mismo ng ating Pangulo. Okay, sige po. And Sec, kasi si dating Secretary Bonoa nagsabi na may ongoing investigation ang DPWH mismo, no, sa kanilang sarili. Opo. Ano So Ted, po? Go ahead. with all due respect po, ngayon ko na po i-announce dito sa programa nyo, no? Ang isa sa mga unang-una ko pong gagawin, bubuwagin ko po yun. Bubuwagin ko po kung ano man ang itinayong committee na nag-i-investigate sa sariling ahensya. Hindi po ako sang-ayon doon at bubuwagin ko po yan. Okay. What do you intend to do dito po sa pag-iimbestiga ng mga kawani ng DPWH na posibleng may kinalaman sa mga katiwalian? We will have to do it externally, Sir Ted. We cannot investigate ourselves. And yun nga po ang kagandahan ng independent commission na itatayo ng ating Pangulo. In-announce po niya ito kahapon. Lahat po ng informasyon na makalap po ng bagong team na papasok, ipapasa po sa independent commission. Pasensya na po, pero hindi po ako sang-ayon sa ahensang nag-iimbestiga sa sarili niya. Okay, sige po. So ang inyo pong practically iimbestigahan ay yung pong uri lamang ng mga proyekto at yung kanyang status kung talaga bang existing o ghost. Yun po yun, no? Doon po tayo mag-uumpisa, Sir Ted. No, yun po ang kasi tingin ko yun po ang pinakamadali. Madaling makita po kung ano ang totoong project o guni-guni ka nga ng ating Pangulo. And yun po, tingin ko, kung magawa po natin yun, magandang umpisa na po yun sa napakahaba at napakahirap na proseso ng paglilinis. Okay. Sec, ang NEP ngayon ay meron na pong problemang nasisilip ang ibang mga mambabatas natin, no? May sinasabi po sila na parang sa NEP pa lamang ay meron ng mga duplication ng mga proyekto, meron pong mga sinasabi po na distinct na naman na appropriations, kayo po hindi bahagi ng DPWH proposed projects na ito, DOTR kayo. So how will you go about this kaya? Sir, unang-una po, kailangan pagkakagan talaga ng mabuti. No? First time ko pong pupunta sa DPWH actually mamayang hapon. At hindi po natin alam, no, kung ano ang dadatnan natin. No? Pero meron po akong nakitang artikulo, no, na linabas ng ating mga congressman, no. I think si Congressman Ronnie Puno ata o si Congressman Marcy Chodoro, no, silang dalawa po ata. Ang sinabi nila, meron daw pong silang nakita na mga proyekto na pinondohan pero nakalagay completed. So bakit may pondo na rini-request para sa 2026 and nakalagay completed? Aba, certain. Tama naman po sila doon. At kung ako po ang tatanungin, no, hindi ko po nakikita ang detalye, Sir Ted. Pero ako po ang tatanungin, ako po mismo magsasabi sa Kongreso, please, tanggalin niyo po yan. Kasi bakit po tayo maglalagay ng pondo sa susunod na taon na sinasabi ng DPWH mismo na yung proyektong yun ay completed na? Opo. Hindi ko po naiintindihan yun. Opo. May sinasabi po kahapon, napakinggan ko po, no, na may mga, sa ngayon, meron pong mga mahigit either 4,000 o 5,000 ba na flood control projects pa rin sa NEP ng DPWH. So, kasi po, na-submit na po ito di ba? So, meaning, executive budget na po ito. So, ano po yan? Paano po kaya yan sa inyo ngayon na bagong kalihim dito? You will still have to study it line per line and itong bagong team ninyo ngayon, ang katuwang nyo dito, paano kaya? Sir, wala pong choice Kasi po, ang sabi ho ng Pangulo, simple yan Yung pera ng bayan, gastusin sa tama. And kung meron pong mga proyekto na nakalagay completed, tapos pinopondohan pa, saan po napupunta yung pera yun? So, wala ho tayong choice dito. And sabi ko nga po, I will have to work with the new team and I will also have to work with Congress po kasi sila po ang
tagasuri ng budget na sinasubmit ng ekutibo. And we will have to find out. Ito bang mga project na ito, number one, kung tapos na yan, bakit pinopondohan? Number two, kailangan ba yung mga proyektong yan? Sir, don't get me wrong, sir. Nakita naman ho natin sa grabe ng mga baha ngayon, kailangan naman po talaga natin ng flood control. Pero, kailangan natin yung tamang flood control, hindi yung guni-guning flood control. Okay. So, ano ho ito? Hindi po madali ito, Sir Ted. So, ano ho ito? Talagang, we have very little time kasi September na po, ang budget. Ilang buwan lang po yan. Okay. Sec, sa DOTR kasi, naiiwan ninyo, paano po yung mga iniwan nyo doon na mga dapat tutukan? Tapos kung sino ang bibit-bitin nyo, dadalhin nyo na team, papunta po ng DPWH kasi nga dito kailangan talaga yung mapagkakatiwalaan ninyo at mga mahuhusay din po. Paano po? Opo, unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo sa pag-appoint kay Acting Secretary Giovanni Lopez. Siya po ang ating Senior Undersecretary for Admin and Finance. So, siya po talaga ang pinaka nakakaintindi ng departamento at importante po talaga na ituloy. At yun po ang sinabi ng ating Pangulo kahapon sa aming dalawa. Kailangan yung mga proyektong nasimulan, yung mga programang nasimulan sa DOTR, kailangan yan ituloy at pabilisin palalo. And ako po personally po, I cannot think of anyone else that can do it except si now Acting Secretary Giovanni Lopez. Doon po sa mga tao, wala po akong kukunin sa DOTR, sir. Kaya mabigat na po, Sir Ted, kasi wala po talaga akong makukuha sa DOTR dahil kailangan po tuloy-tuloy po ang mga programa doon. So wala pong pagbabado sa DOTR. Okay. And then dito po sa DPWH, mawalang galang lang po sa mga nandidiyan. Sabi nga ninyo na mahuhusay po naman po. Pero kasama po ang mga USEC tsaka ASEC dito na pinag-courtesy resignation po ninyo. Opo. In case po ba, ano po ang disposisyon doon sa mga undersecretary na tatanggapin nyo ang courtesy resignation? Ano magiging status nila? Ano ho ito? Kung sila po ay... meron naman pong civil service rules dyan, Sir Ted. No? Kung sila po ay mga career civil service executives, meron naman pong sistema para dyan, Sir Ted. No? Okay. Pero sana marami po dito, by the way, Sir Ted. Ako po, I've worked with them, lalo na po nung ako'y advisor for flagship projects. Marami po dyan, kilala ko, nakatrabaho ko na. Pero, wala pong personalan dito, Sir Ted. Pero, we have to make those decisions very soon. No? So, po talaga, no? Meron naman po tayong rules yan, wala tayong lalabagin na rules. Pero, kailangan po talaga, meron akong ipasok na mga taong hindi lang may tiwala ako, kundi may tiwala din po ang ating Pangulo. Okay, sige po. Timetable, sir. Itong purging na ito, itong pagpupurga na ito, may timetable ho ba kayo rito? Kasi nga, actually po, you only have about 2 years and almost 10 months. Opo. 10 months in office. Siguro po, dahil nga po, parang first time po ata nangyari to, top to bottom no? Hanggang distrito, hindi lang hanggang region, kundi hanggang distrito mismo. Napakarami po niyan. Tingin ko po, anywhere between 30 to 60 days, Sir Ted, substantially magagawa na namin po ito. Okay, sige po. So, Sec, bago pong ating pagbibigay po sa ng pagpupugay, may pahabol lang pong parting question si Chacha. Sec Vince, opo. You're doing good. Good morning po, Ma'am Yes Cha. po, good morning din. Secretary Vince, maganda po yung ginagawa niyo sa DOTR at itong ahensya na inyo pong pinupuntahan ngayon nababalot ngayon ng kontrobersiya. Alam nating hindi madali po ang magiging trabaho niyo dyan. But what made you say yes dito po sa sakit ng ulo na ito? Mabigat po yung tanong na yan, Ma'am Cha. Kasi napakabigat po talaga sa aking kalooban ng iwan ng DOTR. Unang-una po, 6 na buwan lang po ako doon. No? Napamahal po talaga sa akin ang ahensya. Nakita ko po
na with the right direction from the President, with the right people, and with the right mindset, marami po talagang pwedeng magawa. Nakita po natin, kahit konti lang po, no, meron po mga pagbabagong nakabenepisyo po agad sa ating mga kababayan. At yun po talaga ang mabigat sa akin dahil pero ang nakagaan naman po ng kalooban ko is unang-una po, nandyan po si Acting Secretary Lopez, nandyan po yung buong team na ating talagang sinama at kinumbinsi from all over, no, private sector, government, na talagang sumama sa DOTR. Yun na lang po ang nagbibigay ng sa akin, no, ng comfort na nandyan po sila at kampante po tayo at kampante po ang ating Pangulo na matutuloy yung mga ginawa natin noon. At baka mapabilis pa lalo. Oo nga, medyo emotional po kayo sa pagsagot ng tanong na iyon. Pero Sec Vince, isa na lang po bago medyo mabigat po. Oo, ramdam namin yung hirap po nung pag-iwan nyo dun sa DOTR. But sinasabi naman ng mga netizens din natin and even the people na nakasaksi po sa trabaho ninyo, you did a great job there and expecting sila na kung ano po yung ginawa ninyo sa DOTR, yun din po ang gagawin nyo dyan sa DPWH. Sec Vince, meron kayong sinabi just recently, no, pagkatapos nyo po manumpa, ang sabi nyo, iba-blacklist nyo po yung mga contractors na may napatunayan na may ghost projects talaga yung mga proyekto hindi natin mahanap. Pero yun pong mga contractors naman na nauugnay ngayon dito sa mga anomalya, halimbawa yung nakatanggap ng bilyong-bilyong proyekto na, may plano din po ba kayo na isali pa sila dun sa mga susunod na bidding na gagawin ng DPWH? Alam niyo po, ano po yan, no? Kailangan po talaga maglinis hindi lamang sa loob ng DPWH, kundi kailangan din po nating linisin itong sistema ng pagpili ng mga gagawa ng mga proyekto ng bayan. No? And kita naman po natin sa investigasyon sa Senado, sa Kongreso na medyo may problema po talaga dito. No? And I think ito po yung wisdom ng ating Pangulo sa pagtayo nitong independent commission. No? Kasi sinabi ko nga, Ma'am Sa, no, hindi po ako investigador, hindi po ako prosecutor, hindi nga po ako abogado hindi po ako law enforcement agency, no. Kaya importante po yung pag natayo na po itong komisyon na ito, yung working relationship with the DPWH, no. Kasi ako po talaga nandito to clean house, pero at the same time, pagka po merong mga contractor na obvious naman na ghost, nabalitaan ko po kasi, Ma'am Sa, no, Sir Ted, to give it context, no. Tinanong ko po kasi ano ba ang proseso sa pag-blacklist. Nakita ko po, napakahaba pala. At napakadami pang mga, kung ano-anong mga requisitos, kung ano-ano pang mga proseso na kailangan gawin, no. Sabi ko, kung ghost yan, hindi pa dapat automatic yun? Ghost nga eh. So yun po, tingin ko po kailangan baguhin din po yung prosesong yun. So magsisimula po kami doon. No, pero siyempre po, no, kung ano po ang ebidensya makakalap ng Kongreso na eventually mapupunta din sa Independent Commission, lahat po ng kooperasyon at kailangan ng Independent Commission, ibibigay po ng DPWH. Opo. And Sec, total naman sagot niyo na yung tanong na yan. Paano yung Siyam ang construction company? Siyam at umamin na nagbibid sila sa government project, sila parehong sa kanyang kumpanya. Nangyayari pala yun. Solution po yun. In fact, na po yun? Basis na po para sa kaso yun. Collusion po yun eh. Bawal po yun, illegal po yun. So doon pa lang po, kung inamin po nila yun, medyo hindi yung sila nag-iisip. Kasi pag-aamin na po yun ng malaking violation ng batas. Inamin po sa hearing kahapon. Pwede na pong kasuhan dapat yun. Hindi po ako abogado, Sir Ted, pero logical lang po siguro yun. No? Opo. At paano po yan? Sa ngayon, papareview ninyo lahat ng mga existing contracts nito na na itong same owner sa siyam na kumpanya, sila ang nagbid. Gagawin po natin yun, no? Kasi nga, ito na rin ang nagiging resulta ng mga pag-hearing sa Senado at sa Kongreso. So, ano po yan? Kailangan pong aksyonan agad yan. Kasi lantaran po yan, Sir Ted. Lantaran po yan. And lahat naman po yan nanggagaling dun sa yung 15 contractor na linabas ng ating Pangulo. At the same time,
yung mga contractor ng mga project na binisita niya sa Bulacan, Opo. sa Baguio at sa iba pang lugar. No? So, Opo. ano po yan? Kailangan po na po nating aksyonan yan ng mabilis. Okay. Sige po. So, Sec Vince, we wish you the best of luck and alagaan po kayo ng Panginoon dito po sa inyong tatahakin landas na ito. Ano po, sa inyong seguridad, ano po, at sa inyo pong kaalaman, fortitude, at haba po, haba ng pag-unawa sa inyo pong kakaharapin ng mga problema. Salamat po, Sec Vince. Salamat po, Sir Ted. Salamat po, Ma'am. God bless po. Opo. Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!